Anong ginagawa ng congressman ngayon? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno sa mga congressman na nag-excuse ngayon na manggagawa lang daw sila ng batas? Nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung di kayo nabisto, walang problema. Nabisto kayo, iyakin kayo. Kaya yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Kami hindi nag-aakusa. Ayan, dyan. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa, true, DPWH, siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. Bakit walang permit? Sa ating mga batang Maynila, especially sa aking mga minamahal na lolo't lola, nanay tatay, stay dry. Malakas po ang ulan kaninang umaga at nagbaha sa Maynila. Sa mga kawawa nating estudyante, talagang pagpapasensyahan ninyo ang data na natatanggap ng ating pamahalang lungsod with regard to pag-asa or weather forecasting. Dahil nung umaga, alam mo umaambon-ambon lang. Talagang wala namang it's just anong tawag nila doon na may word silang ginagamit but nung bandang alas 9 na, alas 8 ng umaga, namuo yung bagyo. At nung alas 9, talagang hindi na tumigil yung pag-ulan. No? At nagkaroon na nga ng pagbaha sa Maynila. Kawawa na naman yung mga kapitbahay natin sa Top Avenue. Lalo dito sa City Hall, pati City Hall, pinasok ng tubig. Kaya bago mananghali, I think about 10 o 10:30, sabi ko, nung lumabas na yung yellow warning, sabi ko, yung panghapon, wag nyo nang papasukin. Yun naman ang ginawa ng lungsod. Siyempre, kawawa din yung uuwi naman nung galing sa pangumaga. But then again, we would like to, of course, continue to protect life and property pagdating sa ganyang panahon. But at the same manner, siyempre, ayaw ko rin na masayangin yung mga gastos ng inyong magulang sa pag-aaral. At kayo, para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Hindi naman nakakailanganin pa konting ulan ay magsususpend tayo. But kung ang data ay naaayon para sa proteksyonan ng mas maaga, ay gagawin naman natin. Kaya sa aking mga lolo't lola, mag-iingat kayo dahil kaliwat kanan po ang pagbaha pa rin sa Maynila. Baha pong buong Maynila, Yorme. Hindi lang nabaha kanina yata yung Espanya at yung eastern side and northern Manila. Pero itong Ermita, Malate area at saka City Hall, itong Loton, pati itong City Hall premises ay nagbaha. Dala ng yung volume ng tubig na hindi huminto plus yung, siyempre, ayoko naman paulit-ulitin to. Araw-araw nyo na itong kinakain. Araw-araw nyo na itong nakikita sa balita. Dala nga ng katulad ng sinabi ni President Marcos na palpak na flood control project. And City of Manila and some portion of Metro Manila is paying the price. Especially Manila. Dahil tayo ang tagasalok ng tubig ng lahat ng mga yan. Sa atin uuwi yan. At maraming na perwisyong mga barangay. Meron nga, maniniwala ka ba? Doon sa District 6, may isang pumping station. Kung hindi pa binila ng baterya kanina, hindi pa tatakbo. Ewan ko kung may video sila. Pero na kay Andres, binigay sa akin. Yung nakabili ng battery, tumakbo yung pumping station. Yan po ang ating kinakarap na problema. Ang talagang long-term solution dyan, mga batang Maynila, ay proper flood control project. I hope someday, somehow, matuto na ang ating bansa na yung mga politiko wag nang nakikialam sa flood control project. I'm happy na ang Senado, napanood ko si Senator Ping Lacson
at si Senator Marcoleta na si Senator Ping Lacson, nag-privilege speech si Senator Marcoleta, nag-iimbestiga. O sana maimbestigahan din niya yung mga congressman na involved sa mga ganitong klaseng transaksyon. Bakit ba nakikialam ang congressman sa flood control project o mga pumping station ng DPWH? Kasi kung ba, alam mo, meron silang mga salitaan dyan eh. Oh, distrito ko yan ba't hindi ko alam? Yan ang mga salitaan dyan. Kahit idinayan ng mga congressman, yan ang katotohanan. Mulat ang tao dyan, Mocha. Opo. Alam ng tao yan na nakikialam ang congressman. Kaya nga maraming gustong mag-congressman, Yorme, at saka party list. Dahil dyan, di ba? I hope huminto na yan. Ako, I would rather have the local government or in this case sa Metro Manila, the MMDA. Hayaan na natin ang MMDA. Di ba? Total, ang MMDA naman nangangalaga ng ating mga creek, esteros. At MMDA din, ang pagkatapos gawin ng DPWH, nagawa na, natapos na, halimbawa, ibibigay na sa MMDA yung maintenance and operation. O kung hindi kaya ng MMDA, ibigay sa local government. O para managot yung local government. Or isa na lang ang managot, MMDA. Kasi so far, yung mga MMDA pumping station, gumagana, tumatakbo, nung naibigay na sa kanila. Kaya lang yung mga sirang pumping station na katulad dyan sa Sunog Apo, ano na yan? 8 years, 7 years na yan. Hanggang ngayon, di pa gumagana. Gumastos na 700 million. Pero may isang pumping station lang yun. So, dala ng siguro, pakikialam ng mga congressman talaga. Kaya, siguro, tama rin si President Marcos na tigilan na yan na yung pakikialam ng budget, lalo na pagdating sa flood control. At unti-unti, namumulat ang mga tao sa mga flood control na sira at hindi gumagana at pumping station. Pero at the same manner, ako naniniwala. Aywan ko, tingnan natin sa comment ng mga tao. Nay, tay, mga nanonood, kayo ba ay naniniwala? Gusto kong malaman to tingnan nyo nga sa comment. Gusto kong makita yung pulso ng tao. Kayo ba ay naniniwala na walang kinalaman sa pumping station flood control project ang congressman? Dito na lang, sa Maynila. Huwag na tayo lumayo muna. Tingnan mo kung anong magiging reaksyon ng taong bayan. Kasi hindi naman pwedeng kahit magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas, ay appropriate. Yan ang palusot ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, nakalagay ang pangalan niyan, nagkakating ribbon yan, pagpalpak ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, sa mga proyekto na yan, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? May umamin na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman ngayon? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Sino ngayon ng kahol ng kahol? Kaya kami, simple lang naman ang tanong ng taong bayan dyan. Ito, Mocha. Ano muna sabi ng mga tao? Sabi ni G. Herao, meron. Sabi ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi ni Bri Jai, Tomo. Sabi ni Teresa Montero, meron. Nakikialam sila. Hindi pwede. Alam nila yan. Hugas kamay lang mga congressman. Sabi ni Daday Ventus. Ako, galit na sila. May kickback sila. Sabi ni Cherry Con. Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko. Una kong tanong, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yan ang, sabi raw ng congressman nyo, shout out sa mga taga 3rd District. Hindi raw nila alam yan. Kayo humusga, mga taga 3rd District nga pala. Hindi raw nila alam yan. Nako. Pero nung pagka
binubuksan na yung barangay hall, ang 19 million, may picture-picture pa sila. Ay, naku. Oo, di ba? Pangalan nila. Oh, nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pa nga akong nakita, mga barangay hall, may pangalan pa ng congressman. Ay, oo, malaki po. May initial eh. Oh. Di ilaw pa yun. Kaya, pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa krus, DPWH. Nauunawaan nyo ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, o kahit anong pagtanggi o pagkubli ng congressman, yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, hindi ko po alam yan. Kung talaga bang may kickback sila. Ayaw ko mag-akusa ng isang bagay na wala tayong napapatunayan. Pero ang katotohanan sa practice, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. Pangalawa ngayon, tanong ko naman. Shout out dyan, Mocha, sa mga manonood natin. Shout out yung mga nagpagawa ng bahay. 20 square meter, 30 square meter. Kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay. Shout out sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kahul daw kayo ng kahul eh. Alam ko yung chihuahua, yun yung maingay na aso, di ba? Yung maliit pero na aso, pero maingay. Yun, alam ko, kahul ng kahul yun. Tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? Yun ang tanong ko sa mga manonood. Tanungin natin kung ano ang sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Pag kayo ba'y nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? Bakit sa inyo, maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo. Kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manansala Sanding, dapat may permit. Dapat daw. Kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to city hall. Tama. Alam na alam nila. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno sa mga congressman na nag-i-excuse ngayon na manggagawa lang daw sila ng batas? Nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung di kayo nabisto, walang problema. Nabisto kayo, iyakin kayo. Yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Kami hindi nag-aakusa. Ayan, dyan. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa, through DPWH, siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. Bakit walang permit? Pag congressman, exempted. Pag meron na pong batas na ganoon, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa na maliit na bahay, nire-require mag-permit. Ganon din yung batas sa mga pagawaing, lalo na yan, building. Dahil yan, pag may nangyaring masama dyan, na mananagot dyan, lokal na pamahalaan. Ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga tao? Meron daw talagang permit. Kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esguera, matatalino po. Sabi sa inyo, matatalino ang tao eh. Ayaw nyo maniwala eh. Palusot pa kayo ng palusot, mga congressman. Matatalino tao. Alam ng tao. Ngayon, ano ngayon ang itatanggi nyo dyan? So, yan po. Ngayon. Okay. Ito naman pangatlong tanong naming taong bayan. Naniniwala ba kayo, ito, sa taong bayan, naniniwala ba kayo? Ito lang ano lang to, mga opinion naman to. Naniniwala ba kayo, o mga manonood, na kailangan
humingi ng permiso sa lokal na pamahalaan nitong mga proyektong ito. Tanungin natin ng taong bayan. Ano ang sasabihin ng taong bayan? Di ba? Bakit? Yung nga maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso eh. Yung pa kaya sila. Di komo ba sila ay congressman? Ano alam mo ka, naglakihan ang ulo nito mga to eh. Di ba kilala niyo naman sila nung nagsisimula pa yan? Oo. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Alam mo, minsan, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. Ugaling langaw. Pero yan, nandiyan na yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. Hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Ako nga, minsan, sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng Kongreso, para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila nasa hall of Congress sila. Kaya nila mang-api ng mga individual. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po ang humusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag-a-apply dyan ng building permit. Sila, naalala nyo ba, na hirap kayo dati dito sa zoning. Zoning pa lang ha, bagsak na, ang tagal na. Pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng congressman. Special child eh. Mukhang special child itong ilang congressman natin eh, di ba? So anyway, that's water under the bridge. We'll see. Tingnan natin if we mean business. I'll see you soon. Diba? Yung comment po, sabi nga, dapat lahat. Oo. Dapat kumuha, yes po, dapat humingi ng permission sa LGU, sabi ni Amy Jovel. Alam po nila ang sagot, dapat po, sabi ni Janice Buendia Pardo Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa barangay, sabi ni Rita Pinlac. Hindi raw eh. Wala raw silang alam dyan. Ito pa maganda sinabi ni Rhea Joy F. Selim, yes, dapat. Malakas ang loob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad lang namin na maliit na tao, aping-api sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. See? Yan ang nararamdaman ng tao. Shout out sa iyaking congressman. Yan mga nakakuha lang kayo ng katapat eh. Pero tingin ko marami na nagsisisi dyan. Kaya, tingin ko naman. Meron namang araw para dyan. So, okay. So, yan po. Kaya lagi ko yung mag-iingat dahil itong problema natin sa baha tuwing umuulan ay hindi mawawala agad-agad. Pero, rest assured, in our own little way, hindi po tayo titigil na linisin yung ating mga drainage system. Natutuwa lang ako kanina, maraming nagpapadala sa akin ng mga messages. If there is any consolation, nakita nila yung tubig malinis. Kasi nawawala na po yung mga burak eh. Nakukuha na po natin. So, ingat lang po. Ngayon, usapang permiso. May nagsasabing congressman sila lang daw yung ang tawag dyan, parang politika yung statement. Ito, wag na kayo lumayo. Ito patunay. Una, si Erwin Cheng, hindi natin yan na kapartido. Pero inaprobahan ko lahat yung programa niya. Si Congressman Maceda, hindi rin natin yan kapartido. Baka kasi pinalalabas ito mga politika di ba? Eto alam ng taga Maynila to. Alam ng taga Maynila, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. Kabago-bago pa lang naman ang eleksyon. Si Congressman Erwin Cheng. Daming programa, daming project.
Nagpunta. O, sabi ko, o basta, ito, kukunin mong permiso. O, kukunin mo to. O, kukuha. O, inaprobahan ko. Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng taong bayan? Hindi. O, ganun din kay Congressman Maceda. Hindi ko rin yung kapartido. O, inaprobahan ko din. Maganda yung isang project ni Congressman Maceda. O, sige, approve. Kaya lang, kayo ba, gagastos kayo ng 19 million pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. No? Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Aprobahan mo ba yun? Unang-una, tama rin siya. O, tama rin siya na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maynila. O, Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, gusto niya ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. 19 million yun. Nasaan ang perang taong bayan? Ngayon. Ito, distrito. Pagitan ng 3rd District at 4th District. Kinansela ko to. Dito ko yata in-announce yun. Kinansela ko to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Ayan, aprobado. Pagawain ng DPWH. District 3 and District 4. Ito yung di masalang. Bakit kailangan humingi ng permiso? Kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan. Isasara yung tulay Hindi ngayon magugulat ang taong bayan. Tanong, ikabubuti ba to ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Ayan. Kaya, anong nangyari? Nakagawa ngayon ang MTPB ng traffic plan sa pagsara ng kalsada ng tulay ng Dimasalang. Ano ang maganda rito? Ayan po, approve po. Ano po maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang biniyarang buwis o what you call contractor's tax sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binayad. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. O baka kasi mabawasan ko yung pribilehiyo o yung para sa kanila kung ano man. Kung sino man yun. Ito, nagbayad. May resibo pa to sa gobyerno ng Maynila. Samban di Masalang. District 3, District 4. Ulitin natin Kasi alam mo yung manloloko. Lawyer, sorry. Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Binubuli. Bully? Nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo to, sa distrito nyo to. DPWH. Kakampi ba sa politika? Hindi. Kung politika lang ang pag-uusapan, kaligtasan ng taong bayan ang iniisip ko Yung convenience ng taong bayan plus yung mga regulatory power ng local government. Ibinalik sa akin, nag-apply. Binigyan ko, inaprobahan ko, nagbayad ng buwis. Legal ngayon. Kaya pag tinanong ka ng taong bayan mo bakit sarado hindi masalang X number of date, X number of time? Kasi may gagawin. Para saan? Sa ligtas at maayos na tulay. Kung politika lang, ayan. Marami pa. Ibang mga congressman, sila Dionisio. Lahat sila. Diba? Kung politika at politika, wala ho yun. Sanay po ako ng politika. Lumaban nga tayo, outsider Alam naman ng taong bayan. Hindi nyo pwedeng pasinungalingan ng taong bayan. Wala na po kayo mabobolang ngayon. Maiyakin. Kayo na nabisto Dati kayo nang bibisto
Kayo yung kahul ng kahul. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. O tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawang DPWH. Ako nanonood ako nung Senate hearing. Ewan ko, ano kaya reaksyon ng taong bayan sa Senate hearing. Unti-unti na nabibisto yung yung mga congressman. Mga naging contractor. Anong bagong word nila? Contractor. Contractor. Tama. Ayun. Contractor. Malay mo, meron niya sa Maynila. Kasi, yung nahuli ko kahapon ay isa sa listahan ng kontraktor na pinresentan ni Presidente ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Yap. Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahad natin yan. May oras ako para dyan. Pero ngayon, kasi naawa naman ako sa tao. Kasi pinag-uusapan natin yung baha. Talagang yun ang nangyayari. Ngayon, Mocha. Balik rin naman natin. Pupunta ako sa bahay mo. I-rearrange ko yung sala. Magagalit ka? Pag hindi kayo nagpaalam. Oo. Syempre po. Oo. Kasi yung mga Bahay mo gamit. yun Oo, tsaka... Tama ba? Oo. Ako chairman eh. Pwede ba yun? See, tamo? Parang boss, parang common sense, di ba? Exactly. Kaya akala nito mga congressman na to, naloloko nila yung taong bayan. Hindi ho. Alam ng taong bayan, manood kayo sa comment. Tingnan natin. Pero nga sila, engrossed po sila sa ating topic actually eh. Oo. Di ba? Oo. Kahit na anong pagsisinungaling nyo, hindi namin alam yan. Gumagawa lang kami ng batas. Lelang yung panot. Bubulahin nyo pa taong bayan. Alam ng mga taong bayan yan. Siguro kasi boss nakakalusot noon, ano? Exactly. Noon nakakalusot. Oo. Bumoto na ang taga Maynila ng bagong mayor eh. Yun yung katotohanan eh. Kasi nga hindi naging maganda ang naging nangyari sa lungsod ng Maynila. Noong nakialam na at pinayagan ng alkalde ng mga congressman ay gawin ang gusto na lamang nilang gawin. Tingnan mo yung tennis court. Yung tennis court doon sa District 2. Ginawa nilang meeting area ay tennis court yun ng mga nagte-tennis doon. Diba? Kung hindi ako naging mayor, hindi pa mababawi yun para mabalik sa tao magamit ng mga taga roon. Yung ba'y totoo? Shoutout sa mga taga District 2. Alam ng mga taga District 2 yan. Araw-araw silang tinawag dyan eh. Diyan nagkaroon ng AKAP, Tupad, AIX. Yan yun eh. Alam mo mga taga-district to yan. Ang ipinagpapasalamat ko lang sa taong bayan, Mocha, bagamat talamak ang bigayan ng AKAP, AIX, at Tupad nung nakaraang halalan. Yan, sa basketball court. Yan, sa District 2. Doon sa may tennis court na sinasabi ko. Sa Tutuban. Tapos yung nangyayari naalala mo yung na-iskandalo pa ng isang kandidatong mayor na live niya, yung Bigayas San Andres Complex. At saka ginamit niya sa may what do you call this, sa may Ninoy Aquino Stadium. At saka doon sa Quiapo, may isang opisina ron. Bigayan ng bigay. Ang pinagpapasalamat ko lang sa tao, tumibay ang damdamin ng tao, hindi nagpatokso. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon, overwhelmingly. So ano ibig sabihin? Para bang sinasaad ng taong bayan, nabantayan mo kami. Ito po boss, pagandang sinabi ni Air Guard Pamilosa, gising na ang Batang Maynila. Yun ang ng tao dun. Yun ang statement ng tao. Bantayan mo kami. Pangalagaan mo kami.
Kasi wala kaming kakayanang lumaban sa congressman. Yan ang statement ng ordinaryong batang Maynila. Oh. Ngayon, pag hindi natin ipupulis, hindi natin didisiplinahin at hindi natin aayusin, warde-warde na ang Maynila. Ulitin natin ha. Inaprobahan ko ba? Yung mga proyekto ng mga kalaban kong congressman kasi yun ang gustong palabasin ni nung isang lawyer congressman. Inaprobahan ko ba? Inaprobahan ko. Alin ang hindi ko inaprobahan? Yung mga hindi po pwede. Yun ang ayaw nila. Kasi gusto nila sila masunod. Yan yun. Yan ang katotohanan dyan. Pero again, hayaan ko ang taong bayan ang humusga. Sino ang nagsasabi at sino talaga ang tapat at totoo.